Ay nagtataka bakit ako'y naririto sa lugar na ito. Dati-dati, yun ang ginagamit ko. No? Well, of course, if we talk about liturgy, this is the proper place of the priest to give a homily. Hindi iyon. Kaya lang natin yung ginagamit ngayon para tayo hindi magsalo sa microphone. Bakit? Pag nagsalo tayo ay baka tayo ma-COVID. No? To avoid lang ang danger. Pero properly, dito ho binabasa ang mabuting balita sa tinatawag nating ambo at dito rin nagbibigay ng homilya ang pari. Because this is the seat of the Word of God. Kung ito ang seat of Word of God, ang ambo, ang altar ho, yan ang seat ng Eucharist. No, kaya hindi tayo umaalis dito, ang pare dito lang dapat pagka salita ng Diyos at pagka Eucharistia na doon lang ang pare. Mga minamahal, minsan ho ay may nagtanong sa akin, Father, sabi niya, kayo ho ay nasa seminaryo at kayo ho ay nagtuturo. Father, ano ho ang itinuturo ninyo? Sabi ko, sa isip ko, pag sinabi ko ang subject na itinuturo ko, baka hindi maintindihan kung ano yung itinuturo ko because of the technical term. Kaya ang sabi ko sa kanya, ito ho ang itinuturo ko. Itinuturo ko ho sa mga seminarista kung paano ang magpakabait. Paano magpakabait? Minsan alam niyo ho, ang hirap isipin. Nagtuturo ako ng pagpapakabait kung minsan hindi ako ang nagpapakabait. And I always tell them, ang itinuturo ko sa inyo, yan ay pwede ninyong sauluhin ang mga termino at definitions. Masasagot ninyo ang mga iyan sa exam. Pero ang tunay na exam na gagawin ninyo ay kung paano ninyo i-a-apply sa inyong buhay. Sapagkat ang tinuturo ko ho, yung tinatawag nating moral virtues. Pag sinabi nating virtue, ito yung kabutihang asal. Mas maiintindihan natin kung ano ang virtue kung pag-uusapan natin ang tinatawag na vice o bisyo. Pagka virtue, ito ho yung kaugaliang mabuti na ginagawa lagi natin. Halimbawa, pagiging magalang, pagiging masunurin, pagpapakumbaba, etc., etc. Ang opposite niyan, bisyo. Alam niyo ang bisyo, hindi lamang ho pag-iinom, paninigarilyo, at pagdodroga. Ang bisyo ho, anumang bagay na masama na lagi mong ginagawa. Halimbawa, ugali mo na ang maging tsismosa. Hindi pa naman tunay yung ginagawa ng isang tao, ipinagbibida mo na. Bisyo yan. Halimbawa, yung ikaw ay maging negative lagi ang iniisip. Nega, taas nga dito ang nega. Nakakita lang ng tao, masama na agad ng iniisip. Ano pa? Yung ikaw ay maging sobrang sensitive. May sinabi lang sa iyo, masama na agad ang loob mo. Di ka pa naman sinasabihan ng masama, masama na agad ang tingin mo. Yan ho ay bisyo. Anumang bagay sa isip, sa salita at sa gawa, na mali, pangit, na ugali mo na, ang tawag dyan, bisyo o vice. Ngayon, ano naman ang virtue? Ito ho, yung mga bagay na ugali na mabuti. Kapag ka ugali ho natin ang tayo'y magbigay, napakaganda hong virtue niyan. Virtud, no? Kala natin yung virtud related sa mga anting-anting. Hindi ho. Ang virtud, yan yung mabuti na ginagawa natin lagi. At sabi ho sa pag-aaral ng moral virtues,
To. Yung marami yan yung mabuti. Basta mabuti na ugali natin ginagawa. That is a moral virtue. Ang sabi ko sa pag-aaral ng moral virtue, bago mo makamtan ang ibang mabubuting ugali, meron ka munang unang dapat na matutunan para magawa mo ito. Alam nyo, pag natutunan nyo itong ugaling ito'y manganganak ng mabubuti pang ugali. Kaya halimbawa, bago mo makamtan ang kabutihan ng kabanalan, halimbawa, yung pagpapakabanal, pagka mapagbigay, pagiging magalang, pagka masunurin, bago mo yan matutunan, merong isang dapat kang matutunan muna. At alam nyo kung ano yun? Tingin nyo ano yung dapat nyo munang unang matutunan bago nyo matutunan ang maraming mabubuting ugali? Sa tingin nyo ang makakasagot ay ililibre ko sa Jollibee. Taas lang ang kamay. Sa tingin nyo ano yun? Yun ay walang iba kundi yung tinatawag nating humility. Humility, o sa Tagalog ay kababaang loob. Pagpapakababa ng loob. Sabi ng moral virtues, pag-aaral ng moral virtues, humility is the mother of all virtues. Ang kababaan ng loob ay inahin ng mga mabubuting ugali. Kapag ka ikaw daw ay merong humility o kababaang loob, di yan bubukal ang iba pang mabubuting ugali. Halimbawa, gusto mong maging paladasal, di ba? Pag-aralan mo muna ang magpakababa. Sapagkat kung hindi ka marunong magpakababa sa harap ng Diyos, hindi ka magiging paladasan. Kung gusto mong maging mapagpasensya, matutunan mo muna ang kababaang loob. Sapagkat kung mataas ang pride mo sa taong makulit sa iyo, sa taong nakagawa ng masama sa iyo, kasi tandaan nyo, ang kalabang-kalaban ng kababaang loob, pride. Kasi alam nyo, ang pride, ang humility, yan ang ipinakita sa atin ng Diyos. Sa kayo nakatala na yan Diyos, nagpapako sa krus para sa atin, di ba? Kayo nga di ba? Yung katulong nyo, hindi nyo maipagtitimpla ng kapiyan. Kaya nga kayo kumuha ng katulong Kaya nga kumuha kayo na magtatabas para magtabas para sa inyo, para kayo'y tulungan. Pero ang Diyos, ang ginawa niya sa atin, sa kabila ng kanyang pagiging Diyos sa atin, siya ang nagpakababa sa atin. Kaya kapag meron tayo ng humility, hindi lamang natin mabubuksan ng ibang mabubuting ugali sa atin, kundi ang kamukha natin ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya tingnan ninyo, yung taong mababa ang loob, ang sarap tingnan ng mukha. Kahit paanong samang lalaki. Pag alam mong mababa ang loob ng tao, ang sarap niyang kasama, ang sarap niyang tingnan, ang sarap niyang kausap. Di ko alam kung talagang nakaharap na kayo ng mababa ang loob Di ba? Kasi sumasalamin sa Kanya ang Diyos. Pero tingnan niyo yung taong merong pride. Alam niyo kung kanino ang pride? Kung ang humility ay sa Diyos, ang pride ay sa... Sino ang prinsipe ng pride? Si Satanas. Kaya pag mataas ang pride mo, yan, sabihin niyo yan. Pag mataas ang pride mo, sino nagiging kamukha mo?
Siguradong hindi ang Diyos. Sino? Demonyo. Pag ang tao ay may pride, kahit pa anong ganda ng mukha, may makeup, may lipstick, rebonded. Pag mataas ang pride niya, mukhang demonyo yan. Di ba? Ayaw niyong kasama, ni ayaw niyong makita. Kahit pa ang ganda ng itsura niya dahil sa dami ng inilagay niya sa mukha. Sapagkat ang pride, yan ay ugali ng demonyo. Di ba? Nung sinabi ng Diyos ang kanyang kalooban sa demonyo, ano ang sabi ng demonyo sa kanya? Non serviam. I will not serve. Di tapon sa impyerno. Sapagkat mga minamahal, kung gusto nating buksan ang maraming mabubuting ugali sa atin, yun ay sa pamamagitan ng kababaang loob. Kaya tingnan ninyo ang mabuting balita natin. Anong sinasabi ni Jesus? Paano ba natin maidi-describe ang paghahari ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng maliit na butil ng mustasa. Maliit na butil. Mababa. Kababaan ng loob. At tingnan nyo, sabi ng ating Panginoong Yesus, itong maliit na butil na ito, kapag ka ito'y inyong tinanim at ito'y bumungat lumago, ito ang nagiging pinakamalaki sa lahat na puno ng gulay. Sapagkat laging tatandaan natin, sa kababaan, nadodoon ang kadakilaan. Tingnan nyo, yan ang pinili na paraan ng Diyos upang ipakita sa atin ang kanyang kadakilaan. Ang Diyos hindi nagpakita ng kanyang kalakasan. Ang Diyos hindi nagpakita ng kanyang kayamanan at kagandahan. Bakit? Ipinanganak na dukha sa sabsaban lamang ipinanganak. Diba? Mula sa magulang ng isang simpleng babae at tatay na karpintero. Mababa, nandiyan ho ang tunay na kagalingan. In humility, we see greatness. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kung gusto nyong kaya'y tunay na pagharian ng Diyos, maging kagaya kayo ng butil ng mustasa. Na sa kabila ng kababa at kaliitan, doon nagkakaroon ng malaking bunga. Kaya kung gusto nating maging dakila, if you want to be great, maging humble tayo. Maging mababa ang loob natin. Sapagkat sa kaliitan at sa kababaan, diyan natin makikita ang tunay na kadakilaan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, simple lang ang magpakabait. No? Ang magpakabait ay magpakababa ng loob. May exercise natin ang ating kababaang loob, ang ating humility, not in our superiors. Pagka, halimbawa ako si Father, tinyo, kayo nagmamano sa akin kahit mas matanda kayo sa akin because I am superior to you by means of state, no? Pero yung kababaan ng loob, maipakikita nyo yan sa inyong mga inferiors. Paano nyo tinuturing ang inyong kasambahay? Paano nyo itinuturing ang inyong nakababatang kapatid? Baka kayo'y kagaya ko dati, no? Sapagkat ako'y panganay ho eh. May mga bata akong kapatid, mga bata ko yan. Aba, hindi ho gayon. You treat them with respect, with love, with humility. At dyan natin makikita ang tunay na kadakilaang hinahanap natin sa buhay. Kagaya ng ating Panginoong Yesus, kagaya ng butil na mustasa, sa kabila ng kalaitan, sa kabila ng kababaan, doon mababanaagan ang tunay na kadakilaan.